everyone! Good morning! I'm back! This is Tom Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Final prediction natin ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Sino nga ba ang mga napili natin dyan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang final prediction tayo ngayon dito sa Miss Universe Philippines. To be honest guys, ayoko na talagang maglabas ng final prediction kasi sobrang sakit sa ulo. Ang hirap, ang daming magaling dito sa kandidata natin ngayon sa Miss Universe Philippines at hindi easy ang maglabas ng mga ganitong prediction. Lalo na yung mga expected ninyo sobrang taas. But for me, I think, tawag dito, kahit sino naman dyan, 1 to 20 possible na makakuha ng corona ng Miss Universe Philippines. So, good luck sa mga girls natin, di ba? Sobrang hirap kasi. Pwede kasi mamaya masurprise tayo. Ang mag-last two standing ay si Pasay at saka si Quezon Province. Tapos biglang mananalo si Pasay, tapos biglang mananalo si Bohol, yung mga ganon. Kasi alam naman natin ang Miss Universe Philippines, di ba? Meron silang tinatawag na paiba-iba. Anyway, so maraming gumugulo sa utak natin kasi yung mga front runner ba talaga, makakarating ba talaga sila sa dulo ng competition? Ayun ba talaga ang pwedeng mangyari mamaya? But kung gano'n ang mangyayari, syempre magiging happy tayo, di ba? Anyway, so ibibigay ko na sa inyo kung sino yung mga pumasok sa top 20 ko. Okay, para sa number 20 spot. Ayan guys, ang dami-dami kong bura-bura-bura, nakakaloka. Ang dami kong ginawang paulit-ulit. Okay, 20 spot. Batangas. Yes, para sa akin si Batangas ay talaga naman nakitaan natin ng potential na pwedeng makapasok talaga sa top 20 ng Miss Universe at in fairness sa kanya, sa performance na pinakita niya. I love the way kung paano nag-penetrate dito si Batangas. Ewan ko sa inyo, but for me, number 20 spot, Batangas. And then, para naman sa number 19 spot, Tuguegarao. I love yung ipinakita ni Tuguegarao dito. Talagang sobrang na-amaze ako sa kanyang pasarela, kanyang evening gown. Maaaring hindi nyo nagustuhan, pero para sa akin, my gosh, ang ganda ng ipinapakita niya dito. At ngayon pa lang nakikita ko na malakas din ang laban talaga na Tuguegarao sa competition na to at possible na makalusot siya sa top 20 ng Miss Universe Philippines. And then, Nueva Ecija. Yes! Mawawala ba naman si Chanel Olive? Maganda naman yung ipinakita ni Chanel. Sobrang very strong and powerful yung kanyang mga eksena. Medyo minsan nagkakaroon lang ng mga awkward moment pero still na alam mo na kaya niyang mag-penetrate ng top 20. And then, number 17 naman si Davao City. Davao City, sino ba naman umayaw sa ipinakita ni Davao City mula doon sa closed door interview, evening gown at saka tawag dito yung kanyang swimsuit competition. Sabi ko nga medyo nawo-worry lang ako kasi hindi niya nga natanggal yung niya, di ba? But still na magaling pa rin ang ipinakita ni Davao City. Next is Isabela, para na naman sa number 16 spot. Isabela, I love Isabela. Natuwa ako doon sa eksena ni Isabela kasi sobrang panalo yung evening gown niya and yung swimsuit competition niya, nakita mo talaga na sobrang nag-i-enjoy siya. Ayun, medyo hindi lang ako talaga pabordo sa kanya sa closed door interview, but I think penetrate naman siya sa swimsuit at evening gown. Di ba? Nakabawi siya ng bonggang-bongga doon. Kaya para sa akin, number 16 spot, Isabela. Para naman sa number 15 spot, syempre pasok sa listahan natin ang pambato na Oriental Mindoro. My gosh! So, nakakaloka yung ipinakita niya dun sa preliminary competition evening gown. Talagang
kumuha talaga siya ng spotlight doon sa veil, ng haba ng veil niya. So ang tanong, mamaya ba, eksena pa ba kaya uli siya ng ganito para sa kanyang strategy game sa laro ng Miss Universe Philippines? Yan yung abangan natin kay Oriental Mindoro. But for now, number 15 spot, Oriental Mindoro. Para naman sa number 14 spot, Diyos ko, sino ang aayaw sa pambato ng Iligan City na nagpakita ng charm, ng eksena, talaga naman masasabi ko si Iligan City, hindi mo rin matatawaran ang bawat labas niya dito sa kompetisyon ng Miss Universe Philippines. Nakita naman ninyo kung paano naman to umeksena sa evening gown at saka sa swimsuit, plus sinamahan pa talaga ng face value. Kaya para sa akin, number 14 spot, Iligan City. Number 13 spot naman sa atin, si Tarlac. Oh my gosh, yung pambato ng Tarlac. I love yung execution niya sa swimsuit and evening gown. Very sweet yung pretty face talaga na makikita mo sa kanya. At hindi ka talaga aalis sa mga mata na ipinapakita ni Tarlac. Yung mga mata mo talaga tititig talaga sa kanya ng bonggang-bongga. Kaya naman, para sa akin, si Tarlac, number 13 spot. Number 12 spot naman, si Malay Aklan. My gosh, si Malay Aklan, isa pa to sa mga eksenadora talaga sa competition na to. At nakakaloka ha, si Malay Aklan, the way kung paano talaga execute yung sarili niya, yung kagandahan niya talagang lumulutang. Kaya sabi ko, my gosh, imposibleng mawala to sa number 20, sa top 20, di ba? For now, para sa akin, number 12 spot, si Malay Aklan. And then, Ipugao, para naman sa number 11 spot. Diyos ko, si Ipugao talagang grabe ang pasabog doon sa national costume. And then, evening gown, sabi ko, oh my gosh, yung evening gown niya talagang pang ano na, international standard na. And then, yung beauty na meron siya, wow. Pero sabi ko nga, depende pa rin sa laro ni Ipugao mamaya kung paano siya magpe-penetrate sa top 10 ng competition. But alam nyo, sa totoo lang guys, feeling ko kaya niyang pumasok talaga sa top 10. Pero hindi ko alam kung saan ko siya ilalagay doon. Pwedeng mawala ang isa sa top 10, pero pwede din naman na hindi. And then, number 10 spot para sa atin, syempre si Baguio. Yes, Baguio. Oh my gosh, I love yung ipinakita ni Baguio. Talagang super yung beauty niya. Ay, nako, nakakamangha. Sobrang nakakatuwa kasi she keeps smiling the way kung paano siya nagpipresent, lalo na sa swimsuit and evening gown. And then nakita natin kung paano talaga siya umeksena dito ng bonggang-bongga. At para sa akin, kontento ako sa mga nakita ko sa kanya. And for now, number 10 spot, Baguio. Number 9 spot naman sa atin, syempre si Cebu City. Diyos ko, mawawala ba si Cebu City sa listahan natin sa 10? Grabe ang ipinakita ni Cebu City. Evening gown, swimsuit, at saka closed door interview. Wala akong masabi. Kaya niya ngang makarating ng top 5 sa competition. Pero depende sa laro mamaya. Kasi syempre, medyo yung iba talaga, ay nako, mag-e-eksena ng bonggang-bongga. Kaya feeling ko, number, ano muna siya sa akin, number 9. But malakas si Cebu City. And then next is Taguig, number 8 spot. Well, si Taguig talaga namang masasabi ko, oy, iba din ang ipinakita ni Taguig ha. Sobrang panalo din talaga yung beauty na meron siya. But hindi lang ako talaga nakontento dun sa performance niya sa evening gown at saka sa swimsuit. So, medyo parang nakukulangan ako kay Taguig. Pero syempre mamaya aasa ako na si Taguig kaya niyang iangat ang sarili niya hanggang sa dulo ng competition. But tignan natin. And then, para naman sa number 7 spot, Sultan Kudarat. Yes, Sultan Kudarat. My gosh, nakakaloka si Sultan Kudarat. The way kung paano i-execute niya yung sarili niya sa lahat ng aspeto ng competition. Kaya lang, syempre, sabi ko nga, this is a competition. Maaaring may umangat, maaaring mawala sila sa eksena. Pero depende sa magiging laro nila. But for now, Sultan Kudarat, number 7 spot. Yung last year na number 7 ko, si Chelsea Manalo.
ay nanalo. So ngayon tingnan natin kung si Sultan Kudarat nga ba ang biglang magbago sa mga iniisip natin na pwedeng manalo dito sa Miss Universe Philippines. But para sa akin, Sultan Kudarat number 7 spot. And then, number 6 spot. Ito talaga medyo nawa-wonder ako. Hindi ko alam kung si ang ilalagay ko dito ay siya ba o ilalagay ko siya sa itaas. Ito ay wala nang iba kundi si Sinuluan Laguna. Number 6 spot. Yes, si Sinuluan Laguna. To be honest, maganda ang ipinakita ni Sinuluan Laguna. At sobrang panalo ang bawat eksena na ipinapakita niya dito. At naniniwala ako na si Sinuluan Laguna ay kayang makarating hanggang sa top 5 ng competition na to. But siguro dito talaga sumakit yung ulo ko kasi pinagpipilian ko silang dalawa ni Laguna. Doon medyo parang napapa-question ako. Nagkulang lang siguro siya sa iba't ibang klase ng styling na ipinakita. Siguro kung may styling siya, mas bongga, mas winner. But for now, number 6 spots, Laguna, Sinuluan Laguna. And then number 5 spot, oh my gosh, ito na. Etong kandidatang to, medyo kulang sa performance, pero sabi ko nga, kapag ito ay umarangkada mamaya, possible na siya ang manalo ng Miss Universe Philippines. Ito ay wala nang iba kundi si Bohol. Yes, si Bohol, nakikita ko si Bohol na isa sa mga tinik talaga sa competition na to. From the beginning pa lang, sinabi ko na si Bohol ang lakas maka-top 5. Pero nakukulangan ako sa kanya sa mga ibang eksena niya. But tignan natin mamaya kung magpe-penetrate nga pa ng bonggang-bongga si Bohol sa competition na to. But for now, my number 5 spot, Bohol. And then, number 4 spot naman natin, si Pasay. Alam nyo, sa totoo lang, si Pasay, medyo natatakot ako dito kay Pasay. Kasi iba talaga yung eksena ni Pasay. At sobrang grabe. Pwede talaga siyang mag-last 2 standing sa competition na to kung sakaling papalarin talaga siya. Iba ang ipinapakitang ganda ni Pasay at lumalaban ng bonggang-bongga. Kaya medyo sabi ko na mag-ingat tayo dito kay Pasay kasi hindi mo din masabi talaga. Pwede talaga siyang umangat sa last 2 standing. Pwede din namang wala. Diba? Depende sa laro niya. But for me, isa sa mga nakikita ko na makakarating sa dulo ng competition, Pasay. And then, next is Laguna. Yes, si Laguna. Si Eloisa. Diba? Kasi si Eloisa kasi, ang nakikita ko kay Eloisa, maaaring nakukulangan tayo sa kanya. Hindi siya ganun kabongga sa closed door interview. But still, nakasagot pa din siya. At yung performance na makikita mo sa kanya ay bongga pa din. Bago naman sila mag-Q&A mamaya, dadaan muna sila sa presentation ng swimsuit and evening gown. And I think magpapasabog to ng bonggang-bongga mamaya. So, isa siya sa mga nakikita ko, kung hindi siya mag-top 3, ay pwede namang talagang makarating ng top 5. So, yun. So, yun yung nakikita ko sa kanya. So, dito, pinagpilian ko sila ng maigi ni Sinuluan Laguna. Nahihirapan talaga ako sa kanilang dalawa. Kasi parang feeling ko, isang Laguna lang ang makakarating sa top 5 ng Miss Universe Philippines. Halimbawa na silang lahat makarating sa top 5. Pero parang feeling ko, kung pagbabasihan natin yung height, yung ipinapakita ni Laguna, I think si Laguna ang isa sa mga talagang pwede mong sabihin na pwedeng mag-Miss Universe Philippines. Pero depende sa kanya, sa laro niya. Dahil nandiyan si Pasay, nandiyan si Bohol, nandiyan si Sinuluan Laguna, Taguig, Sultan Kudarat, at saka Cebu City and Baguio. So, depende sa laro niya talaga. But for now, ilalagay ko siya number 3 spot. Para naman sa last 2 standing ko, my gosh, eto talaga, medyo sumakit yung ulo ko dito. Kasi nga, hindi ko alam kung ang dapat nga ba mag-last 2 standing ay silang dalawa. Pwede kasing si Pasay at saka si Quezon Province. Diba? Pwede din si Bohol at saka si Pasay. Pwede din si Bohol at saka si Quezon Province. Pwede din si Muntinlupa at saka si Quezon Province. Pero ang last 2 standing ko mamaya,
my final decision is, I think it's Muntinlupa and Quezon Province. Yes, nasa second spot ko si Muntinlupa. Si Muntinlupa kasi, in fairness sa kanya, tulad ng mga sinasabi ko noon, kapag nagpadala ang Miss Universe Philippines ng inclusivity, I think pasok si Muntinlupa at pwede siya ang manalo. Kasi in fairness naman kay Muntinlupa, kung titignan mo naman talaga yung galawan niya, very consistent. Hindi siya nawala sa eksena. But nandoon ako at naniniwala ako na kaya ni Muntinlupa na makarating talaga hanggang sa dulo ng kompetisyon. And tingnan natin mamaya, di ba? And then, of course, Quezon Province para sa number 1 spot ko. Naniniwala ako na si Atisa Manalo ang kayang manalo ng Miss Universe Philippines. At parang feeling ko siya talaga ang kadapat-dapat na ipadala natin sa Thailand kung in terms lang naman ng pangalan at saka syempre ng tawag dito ng fan base, engagement, it's Atisa Manalo, di ba? So Atisa Manalo is the perfect candidate for the Miss Universe Philippines Atisa Manalo is a perfect queen para sa Miss Universe Philippines para sa Miss Universe 2025 at siya ang nakikita ko na dapat na manalo na Miss Universe Philippines ngayong taon na to. So yon, but good luck sa mga girls, pwedeng mabago to. Ito ay hindi ko naman sinasabing accurate talaga. So syempre pa iba-iba yan, pwede mamaya yung laro ng mga girls, hindi naman natin yung kontrolado. But for now, kung sino man yung nasa top 20 ko, naniniwala ako na isa dyan ang kokoronahan ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. So, yan! So, good luck sa mga girls and laban lang. So, guys, maraming salamat sa suporta na binigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.